Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Yongho ang namuhay kasama ang kanyang ama na si Sergeant Park, matapos mawala ang kanyang ina noong siya ay bata pa lamang. Kahit hindi madali ang buhay, ginawa ng kanyang ama ang lahat para maalagaan siya ng mag-isa. Nagtatrabaho si Sergeant Park bilang highway patrol officer, at gabi-gabi siyang umaalis para gawin ang kanyang delikadong trabaho habang naghihintay naman si Yongho na makauwi siyang ligtas. Isang gabi habang nasa trabaho, pinahinto ni Sergeant Park ang isang kahinahinalang sasakyan sa kalsada at pinababa ang bintana nito. Ngunit nang sumilip siya sa loob, may kakaiba siyang naramdaman. Dalawang kabataan ang nasa loob ng kotse at mukhang parang wala sa sarili, na tila kontrolado ng isang misteryosong puwersa. Ang driver ay may suot na nakakatakot na singsing na hugis uwak kaya lalo pang naging kainahinala ang sitwasyon. Inutusan ni Park ang driver na sumailalim sa breath test ngunit imbes na sumunod ay bigla itong umarangkada at mabilis na tumakas. Mabilis na kumapit si Sergeant Park sa pinto ng sasakyan upang pigilan silang makatakas ngunit naging mapanganib agad ang sitwasyon. Inatake siya ng driver at marahas siyang itinapon sa kalsada dahilan upang malubha siyang masugitan. Agad na dinala si Sergeant Park sa ospital ngunit sinabi ng mga doktor na kritikal ang kanyang kalagayan. Labis itong ikinadurog ng puso ng batang si Yongho. Nawala na nga ang kanyang ina at ngayon ay natatakot din siyang mawala ang kanyang ama. Dahil sa sobrang takot at kawalan ng pag-asa, tumakbo si Yongho papunta sa isang simbahan. Habang lumuluha ay nagdasal siya sa Diyos sa unang pagkakataon at nakiusap na mabuhay ang kanyang ama. Sa emosyonal na sandaling iyon ay may batang pari na tahimik na umupo sa tabi niya at nakiusap kasama siya. Dahan-daang sinabi ng pari kay Yongho na kayang gumawa ng pananampalataya ng mga himala at walang imposible kung tunay kang naniniwala. Pinanghawakan ni Yongho ang mga salitang iyon at naniwala siya ng buong puso. Pagkaraan nito ay bumalik siya sa kanilang bahay at kasama ang kanyang lola na naghihintay ng balita mula sa ospital. Matapos ang mahabang oras ng lungkot at pag-aalala ay nakatulog din ang bata. Ngunit sa kanyang panaginip ay may emosyonal na nangyari. Nagpakita sa kanya ang kanyang ama na mukhang kalmado at payapa. Marahang sinabi ni Sergeant Park sa kanyang anak na maging mabuting tao, maging masunurin, at palaging tumulong sa mga taong nangangailangan. Noong una ay hindi maintindihan ni Yongho ang gustong ipahiwatig ng kanyang ama. Bago tuluyang umalis ay marahang nagpaalam si Park sa kanyang anak at hinawakan ang kanang kamay ni Yongho. Biglang may maliwanag na enerhiyang kumikinang mula sa kamay ng kanyang ama dahilan upang maging kakaiba at misteryoso ang sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali ay biglang nagising si Yongho sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa kasamaang palad ay naging totoo ang bangungot niya. Natanggap niya ang napakasakit na balita na hindi nakaligtas ang kanyang ama sa mga tinamong sugat at pumanaw na ito. Lubos na nadurog ang batang si Yongho dahil pareho na niyang nawalan ng mga magulang. Kinabukasan ay ginanap ang libing ni Sergeant Park. Nagtipon ang pamilya at mga kaibigan upang magbigay ng kanilang huling pamamaalam. Dumating din ang batang pari mula sa simbahan upang damayan ang pamilya at magbigay ng pakikiramay. Ngunit punong-puno ng sakit, lungkot, at galit si Yongho. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay pakiramdam niya ay pinabayaan siya. Naalala niya kung paano siya taimtim na nagdasal para mabuhay ang kanyang ama ngunit walang nangyari. Sa sobrang galit ay hinablat ni Yongho ang isang krus at ibinato ito sa pari habang sumisigaw na hindi kailanman dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Mula noon ay tuluyan nang nawalan ng pananampalataya ang batang si Yongho at tumigil sa paniniwala. Lumipas ang maraming taon at lumaki siyang isang ganap na naiibang tao. Sa halip na maniwala sa pananampalataya ay nakatuon lamang siya sa lakas. Masigasig siyang nagsanay at gumawa ng pangalan bilang isang MMA fighter. Habang tumatagal ay naging isa siya sa pinakamahusay na manlalaban sa sport at nakuha niya ang titulong undefeated middleweight champion. Isang araw ay naglakbay si Yongho papuntang Estados Unidos para sa isang mahalagang laban sa Amerikanong fighter na si John White na determinadong agawin ang kanyang championship belt. Sa oras na simula ng referee ang laban ay mabilis na nagpakawala si John ng malakas na sipa patungo kay Yongho. Ngunit mabilis na nakarespond ang kampyon at naiwasan niya agad ang atake ng walang kahirap-hirap. Bago pa makabawi si John ay agad bumanti si Yongho gamit ang isang napakalakas na suntok. Sobrang lakas ng tama kaya agad bumagsak si John sa sahig at tuluyang nawala ng malay. Nagwala ang mga manunood sa sobrang excitement at inakala nilang tapos na ang laban. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. Napuno si Yongho ng matinding galit na hindi niya makontrol. Sa halip na huminto, paulit-ulit niyang inatake si John habang nilalamon ng matinding puot. Mabilis na naging magulo ang sitwasyon ngunit agad na sumingit ang referee at pinigilan ang laban bago pa magkaroon ng mas malalang pinsala. Sa huli, nanalo muli si Yongho at napanatili ang kanyang malinis na record bilang undefeated champion. Matapos ang panibagong tagumpay, sumakay siya ng eroplano pabalik ng Seoul. Habang nasa biyahe ay nakatulog siya, ngunit muli na naman niyang nakita ang kanyang yumaong ama sa isang kakaibang panaginip. Sa pagkakataong ito, nakatayo silang dalawa sa loob ng isang nakakatakot na mausoleum. Malamig at tahimik ang buong lugar. Tahimik na sinabi ni Sergeant Park sa kanyang anak na sundan siya hanggang sa dulo ng isang mahabang pasilyo.
Nang makarating si Yongho sa dulo ay nakita niya ang isang altar na may nakapatong na krus. Ngunit kahit lumipas na ang maraming taon, galit pa rin siya sa Diyos dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Dahil sa matinding sama ng loob ay inabot niya ang krus upang itapon ito. Ngunit biglang may imposibleng nangyari. Dumkit ng mahigpit ang krus sa kanyang kamay at ayaw nang matanggal. Makalipas ang ilang sandali ay may nagliyab na apoy sa kanyang braso na nagdulot ng matinding sakit. Sa sobrang takot ay biglang nagising si Yongho sa eroplano habang hinihingal. Noong una ay inakala niyang masamang panaginip lamang yun. Ngunit may napansin siyang nakakagulat. Totoong dumudugo ang kanyang kamay. Doon niya napagtanto na parang naging totoo ang kanyang panaginip. Kahit nalilito at natatakot, binalutan niya ng benda ang sugat sa kanyang kamay at umuwi sa kanyang apartment upang magpahinga. Ngunit ng gabing yun ay may nakakatakot na nangyari. Habang natutulog siya ay may madilim na nilalang na parang anino na lumitaw sa kanyang silid. Dahan-daang lumapit ang kakaibang nilalang at nagsimulang guluhin siya. Sinubukan ni Yongho na gumalaw ngunit hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata o makontrol ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tuluyan siyang naipit at walang magawa. Ngunit biglang napansin ng nilalang ang kakaibang sugat sa kanyang kamay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila natakot ito at mabilis na naglaho sa kadiliman. Nagising si Yongho ng puno ng takot at nakita niyang muli na namang dumudugo ang kanyang kamay. Dahil sa matinding pagkalito ay agad siyang nagtungo sa ospital. Matapos ang ilang pagsusuri ay may kakaibang sinabi ang mga doktor. Wala silang nakitang anumang pisikal na problema sa kanya. Dahil wala silang mahanap na medikal na dahilan ng kanyang sugat, iminungkahi nilang magpatingin siya sa ibang ospital para sa karagdagang pagsusuri. Walang ideya si Yongho kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nagkwento ang kanyang driver tungkol sa kanyang pamangkin na si Hong Jin. Noong 15 taong gulang pa lamang si Hong Jin ay bigla na siyang hindi makatulog. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Isang araw ay tuluyan siyang nawalan ng paningin. Dahil desperado na siyang matulungan, dinala siya ng kanyang ina sa isang shaman. Natuklasan ng shaman na may malakas na supernatural na kakayahan ng dalaga at sinanay siya upang makontrol ito. Sa kasamaang palad ay hindi na ibalik ang kanyang paningin, ngunit may kapalit itong kakaibang kakayahan. Kahit bulag siya, nagkaroon siya ng abilidad na makakita ng mga espiritu at misteryosong enerhiya. Mula noon ay ginamit niya ang kanyang natatanging regalo upang tulungan ang ibang tao. Kahit hindi naniniwala si Yongho sa mga multo o supernatural na bagay, desperado na siyang makahanap ng sagot. Kaya naman hiniling niyang makilala si Hong Jin. Di nagtagal ay nagtungo siya sa isang tahimik na santuwaryo na malayo sa magulong syudad. Doon niya sa wakas nakilala ang dalagang si Hong Jin at ipinakita ang kakaibang sugat sa kanyang kamay habang nagtatanong kung ano ang kahulugan nito. Gamit ang kanyang supernatural na paningin, naramdaman ni Hong Jin ang isang maliwanag na enerhiya na nagmumula sa kamay ni Yongho. Matapos itong suriing mabuti, sinabi niya na kung nais niyang makahanap ng mga sagot, kailangan niyang pumunta sa isang simbahan sa kabilang bahagi ng Seoul. Kahit hirap pa rin siyang paniwalaan ng lahat, nagpa siya si Yongho na pumunta roon. Ngunit pagdating niya sa simbahan ay muli na namang may kakaibang nangyari. Biglang dumagsa ang napakaraming uwak at hinarangan ang pasukan, na parabang pinipigilan siyang makapasok. Dahil nakakatakot ang nangyayari, nagpa siyang dumaan na lamang sa likod ng simbahan. Sa mismong sandaling iyon sa loob ng simbahan, dalawang pari na sina Father An at Father Choi ang desperadong sinusubukang iligtas ang isang binata na tila sinasapian ng masamang espiritu. Isinasagawa nila ang isang exorcism upang mapalaya ito, ngunit biglang nakawala ang binata mula sa kanyang upuan at marahas na inatake si Father An. Agad namang sumugod si Father Choi upang tumulong at hinila palayo ang lalaki. Ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Biglang naglabas ng makapal na itim na likido ang lalaki mula sa kanyang bibig, dahilan upang matakot ng husto si Father Choi at mapaatras sa sindak. Tuluyan nang nawala ng kontrol ang lalaki at sumugod kay Father An at tila balak siyang patayin. Ngunit bago pa maging trahedya ang lahat, dumating si Yongho. Gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban, naihagis niya ang lalaki palayo at sinubukan itong pigilan. Ngunit sa mismong sandaling nahawakan niya ito gamit ang kanyang sugatang kamay, may hindi kapani-paniwalang nangyari. Biglang sumiklab ang isang maliwanag na puting apoy at nagsimulang sunugin ang ulo ng lalaking sinasapian. Nang makita ang pagkakataon, mabilis na binuhusan ni Father An ng banal na tubig ang lalaki. Sa halip na mapatay ang apoy, lalo pa itong lumakas at unti-unting sinunog ang masamang espiritu sa loob niya. Sa wakas ay bumagsak ang binata sa sahig at tuluyan ng nakalaya mula sa pagkakasapi. Napatigil si Yongho sa matinding pagkabigla. Napagtanto niyang ang kakaibang apoy ay nagmula mismo sa sugat sa kanyang kamay. Matapos itong suriing mabuti, ipinaliwanag ni Father An ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Ayon sa kanya, ang sugat na iyon ay tinatawag na stigmata, isang espesyal na marka na kahalintulad ng mga sugat na tinamo ni Jesus noong siya ay ipinako sa krus. Ayon sa pari, ang mga taong may ganitong marka ay maaaring makatanggap ng kakaibang kapangyarihan tulad ng pagpapagaling ng mga tao o pakikipaglaban sa masasamang espiritu. Siyempre, tumanggi si Yongho na paniwalaan ang lahat ng iyon.
Ngunit sa kabilang banda, gusto rin niyang malaman ang katotohanan. Kaya inimbitahan niya si Father Ann sa kanyang apartment. Pagdating nila roon, nagdasal si Father Ann upang protektahan ang bahay laban sa masasamang espiritu. Habang tumitingin sa paligid, napansin niya ang isang lumang litrato ni Yongho kasama ang kanyang ama. Bigla niyang napagtanto ang isang nakakagulat na bagay. Si Yongho pala ang mismong batang lalaki na kanyang ipinagdasal maraming taon na ang nakalipas bago namatay si Sergeant Park. Ngunit sa halip na sabihin ito, tahimik niya itong itinago bilang lihim. Bago umalis, binigyan ni Father Ann si Yongho ng kwintas na may krus at sinabing lagi niya itong isuot para sa protection. Nang gabing iyon, agad na nakipag-ugnayan si Father Ann sa Vatican at nagbigay ng isang mahalagang babala. Sinabi niyang nakatagpo na siya ng katibayan na may isang mapanganib na obispo ng kadiliman na nagtatago sa Seoul. Ang misteryosong lalaking ito ay naglilingkod sa masasamang espiritu at lihim na pumipili ng mga inosenteng tao upang sapian para sa kanyang madidilim na layunin. Ngunit ang hindi alam ni Father Ann ay ang masamang taong iyon ay walang iba kundi si Jishin, ang may-ari ng isang nightclub na tinatawag na Babylon. Sa likod ng kanyang normal na imahe sa publiko, may tinatagong nakakatakot na lihim si Jishin. Siya rin ang taong responsable sa pagkamatay ni Sergeant Park maraming taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, pumasok si Jishin sa isang lihim na silid na nakatago sa loob ng kanyang nightclub. Sa ilalim ng lupa ay may isang madilim na altar na itinayo para sambahin ang isang masamang nilalang na tinatawag na Sacred Serpent. Bilang kapalit ng imortalidad at walang hanggang kabataan, iniaalay ni Jishin ang mga kaluluwa ng tao sa madilim na kapangyarihang ito at lihim na sinisira ang maraming buhay sa buong Seoul. Samantala, alam ni Father Ann na hindi niya kayang pigilan ng ganitong klase ng kalaban ng mag-isa. Nagtungo siya sa ibang mga pari upang humingi ng tulong para sa mga susunod na exorcism, ngunit karamihan sa kanila ay natatakot at tumatangging makisangkot. Dahil sa panghihina ng loob, umuwi si Father Ann. Ngunit pagdating niya ay may nakita siyang taong naghihintay sa labas ng kanyang bahay at laking gulat niya nang makitang si Yongho yun. Inamin ng fighter na nakuha niya ang address ng pari mula sa sekretarya ng simbahan dahil kailangan pa rin niya ng tulong. Kahit matapos ang dasal ng protection sa kanyang apartment, hindi pa rin tumitigil ang mga kakaibang pangyayari. Hindi pa rin siya makatulog at lalo pang lumalala ang marka sa kanyang kamay. Nang makita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, binigyan ni Father Ann si Yongho ng isang espesyal na rosaryo na basbas mismo ng Papa. Ipinaliwanag niyang makatutulong ito upang protektahan siya laban sa masasamang espiritu. May isa pa siyang mahalagang sinabi. Ayon sa kanya, ang pinakamalakas na sandata laban sa kasamaan ay pananampalataya. Ngunit agad na umiling si Yongho. Inamin niyang tumigil siya sa paniniwala sa Diyos noong araw na namatay ang kanyang ama. Kahit buong puso siyang nagdasal noon, nawala pa rin ang kanyang ama kaya hindi na siya muling naniwala. Pagkarinig nito, ibinahagi rin ni Father Ann ang sarili niyang masakit na nakaraan. Ipinaliwanag niyang minsan din siyang nawalan ng pananampalataya. Maraming taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang mentor, ang taong nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa exorcism. Matapos mawala ang isang taong napakahalaga sa kanya, nakaramdam din siya ng galit at pagkalito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang naunawaan ang isang bagay. Minsan ay mahirap maintindihan ang plano ng Diyos sa simula. Kahit pakiramdam natin ay hindi patas ang buhay, maaaring makatulong ang pananampalataya upang matagpuan ang mga sagot sa tamang panahon. Mula noon ay inialay ni Father Ann ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba at sa pagpapatuloy ng gawaing sinimulan ng kanyang mentor. Ngunit tahimik din niyang inamin na hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning labanan ng mag-isa ang mga madidilim na puwersang ito. Matapos marinig ang tapat na kwento ng pari, lalo pang tumaas ang paggalang ni Yongho sa kanya. Inalok pa niya itong ihatid saan man nito kailangang pumunta. Habang nasa biyahe, naalala ni Yongho ang mapanganib na exorcism sa simbahan. Sinabi niya na muntik nang mapatay si Father Ann ng lalaking sinasapian at napakadelikado para sa pari na magpatuloy ng mag-isa. Dahil dito, inalok ni Yongho ang kanyang tulong. Ngunit agad itong tinanggihan ni Father Ann. Ayaw niyang madamay si Yongho sa isang bagay na napakapanganib. Hindi nagtagal, pinahinto ng pari ang sasakyan malapit sa isang apartment building dahil may natanggap siyang panibagong emergency call tungkol sa posibleng pagkakasapi ng masamang espiritu. Bago bumaba, nagpasalamat si Father Ann sa hatid ni Yongho at naglakad papasok sa gusali. Ngunit biglang natigilan si Yongho. Sa loob ng maikling sandali, nang tingnan ni Yongho si Father Ann, pakiramdam niya ay nakita niya ang sarili niyang ama na nakatayo sa harap niya. Dahil nag-aalala siyang may masamang mangyari sa pari, nagbago ang isip niya at nagpa siyang sundan ito. Bago pumasok, itinago niya ang kakaibang marka sa kanyang kamay sa ilalim ng isang guwantes. Nang makitang ayaw talagang umalis ni Yongho, sa wakas ay tinanggap ni Father Ann ang kanyang tulong. Magkasama silang nagtungo sa apartment ng isang natatakot na batang ina na ang mukha ay puno ng masasakit na sugat na tila may malupit na umatake sa kanya. Kinakabahang itinuro ng babae ang itaas ng bahay at sinabing ang kanyang anak na si Sujin ay sinasapian ng isang masamang espiritu. Dahan-daang nagtungo ang dalawa sa silid ng dalagita.
Bago buksan ang pinto, maingat na gumuhit si Father Ann ng isang krus sa may pasukan gamit ang espesyal na lapis na gawa mula sa banal na puno ng olibo. Ipinaliwanag niyang pipigilan nito ang masamang espiritu na makatakas. Pagkatapos ay tuluyan na silang pumasok. Sa loob, nakita nila si Sujin na tahimik na nakaupo sa kanyang silid. Mukha siyang normal at tila nalilito sa bigla nilang pagdating. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Noong una, inakala ni Father Ann na nagpapanggap lamang siyang inosente. Itinaas niya ang isang krus sa harap ng mukha nito at naghintay ng reaksyon, ngunit sa kanyang pagkagulat ay walang nangyari. Kalmadong hinawakan ni Sujin ang krus at tila walang epekto ito sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng dalagita na may matinding depresyon ang kanyang ina at malamang na ito mismo ang may kagagawan ng mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit nanatiling hinala si Father Ann. Sinubukan niya ang isa pang pagsusuri. Idinikit niya ang isa pang krus sa mukha ni Sujin at muling naghintay ng reaksyon. Wala pa ring nangyari, dahil dito ay lumabas muna sina Father Ann at Yongho sa silid. Tahimik na sinabi ng pari na posibleng nagtatago pa rin ang masamang espiritu sa kailaliman ng katawan ng dalagita. Upang makasiguro, bigla siyang bumalik sa loob ng kwarto. Sa tulong ni Yongho, pinainom niya si Sujin ng banal na tubig at agad na may nakakatakot na nangyari. Yumapekto ang banal na tubig. Biglang nagsimulang umubo at magsuka ng dugo si Sujin. Nagbago ang kanyang mukha at lumitaw ang nakakatakot na anyo ng masamang espiritong nagtatago sa kanyang katawan. Marahas nitong inatake si Father Ann at inihagis siya sa pader. Nang makita ito, agad na sumugod si Yongho upang tumulong at sinubukang pigilan ang dalagita sa kama. Ngunit biglang lumutang si Sujin sa ere at gamit ang supernatural na lakas ay inihagis si Yongho patungo sa kisame. Pagkatapos ay may mas masahol pang nangyari. Direktang tumitig ang masamang espiritu kay Yongho gamit ang kumikislap nitong pulang mga mata at nagsabi ng isang nakakatakot na bagay. Ibinunyag nito na ito ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Agad na napuno ng matinding galit si Yongho. Dahil sa sobrang puot, sumugod siya kay Sujin at nagsimulang atakihin ito ng hindi nag-iisip. Mabilis siyang hinawakan ni Father Ann at pilit na pinakalma habang hirap na hirap itong pigilan siya. Samantala, patuloy na binubulungan ng masamang espiritu si Yongho at sinusubukan siyang itulak sa mas malalim na galit at puot. Sa isang sandali ay tila nawawala na siya ng kontrol, ngunit kahit paano ay nagawa niyang pakalmayan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang guwantes. Gamit ang kakaibang marka sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang mukha ni Sujin. Agad na sumiklab ang maliwanag na apoy sa ulo ng dalagita habang ang masamang espiritu ay sumisigaw sa matinding sakit. Nang makita ang pagkakataon, mabilis na binuhusan ni Father Ann ng banal na tubig ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaligtas ang masamang espiritu. Matapos ang huling sigaw nito, tuluyan itong napilitang lumabas sa katawan ni Sujin. Sa wakas ay nagtagumpay ang exorcism. Pagkalipas nito, habang nagpapagaling si Sujin, maingat siyang tinanong ni Father Ann kung may nakilala ba siyang kakaibang tao kamakailan. Naniniwala siyang maaaring nakasalamuhan nito ang misteryosong Bishop of Darkness, ang parehong masamang taong lihim na nagpapasok ng mga espiritu sa mga inosenteng tao. Ngunit bago pa makasagot si Sujin, may nakakatakot na nangyari. Biglang nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga mata at hinawakan niya ang kanyang lalamunan sa matinding sakit. Malayo sa lugar, sa loob ng kanyang madilim na lihim na silid, muling nagsagawa si Jeshin ng nakakatakot na ritual sa altar ng Sacred Serpent. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng isang nakakatakot na voodoo doll na konektado kay Sujin at sinimulang saktan ito gamit ang itim na mahika. Bumalik sa apartment, biglang naghirap ng husto si Sujin. Sumigaw siya sa sakit habang tila may hindi nakikitang puwersang umaatake sa kanyang katawan. Nang makita ito, agad na napagtanto ni Father Ann na may gumagamit ng madilim na kapangyarihan mula sa malayo upang saktan siya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang pari at buong lakas na nagdasal upang hadlangan ang masamang mahika. At biglang may hindi kapani-pani walang nangyari. Dahil sa matinding pananampalataya ni Father Ann, biglang nagliyab ang singsing na hugis-uwak ni Jeshin. Kasabay nito, ang voodoo doll ay nasunog sa maliwanag na puting apoy. Sa wakas ay naputol ang madilim na koneksyon ni Jeshin at Sujin. Matapos makaligtas sa nakakatakot na pag-atake, sinabi ni Father Ann kay Sujin na magpahinga at magpagaling muna. Pagkaraan nito ay umuwi siya kasama si Yongho. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nagpasya silang magpahinga muna. Habang kumakain ng hapunan, mas naging personal ang kanilang usapan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Father Ann si Yongho kung bakit niya ito tinutulungan. Tahimik na nagbukas si Yongho at emosyonal na sinabi na bago mamatay ang kanyang ama, nagpakita ito sa kanyang panaginip at sinabi na lagi siyang tumulong sa mga taong nangangailangan. Dahil dito, kahit nahihirapan pa rin siyang maniwala sa Diyos o sa mga supernatural na bagay, pakiramdam niya ang pagtulong kay Father Ann ang tanging paraan upang igalang ang huling hiling ng kanyang ama. Habang patuloy silang nag-uusap, si Jeshin naman ay naghahanda ng panibagong masamang plano. Sa loob ng kanyang lihim na altar room, nag-alay siya ng isang uwak at humiling sa Sacred Serpent na baguhin ang kanyang anyo. Makalipas ang ilang sandali, may nakakatakot na nangyari.
Nagbago ang anyo ni Jishin at naging kamukha mismo ni Father Choi. Gamit ang pekeng anyong ito, lihim siyang nagtungo sa isang Catholic orphanage. Doon, napansin niya ang isang batang nagngangalang Hosok na binubuli at binubugbog ng ibang mga bata. Matapos ang away, nilapitan ni Jishin ang nag-iisang bata at nagkunwaring mabait. Sinabi niyang matutulungan niya itong maging malakas upang hindi na ito muling maapi. Dahil sa kahinaan at kawalan ng lakas, pumayag ang bata. Ngunit ito pala ay isang napakalaking pagkakamali. Lihim na nagsagawa si Jishin ng madilim na ritual at ipinapasok ang ilang masasamang espiritu sa katawan ni Hosok. Samantala, nagtungo si Jishin sa apartment ni Father An. Sa labas, nakita niya si Yongho na papunta sa parking lot upang kunin ang kanyang motorsiklo. Nagpanggap si Jishin bilang si Father Choi at tinawag si Yongho. Nagsinungaling siya at sinabi na dati siyang nakatrabaho ni Father An. Pagkatapos ay nagsabi siya ng isang mapanganib na bagay. Binalaan niya si Yongho na huwag pagkatiwalaan ng pari dahil si Father An daw ay isang masamang tao. Hindi lubos na naniwala si Yongho, ngunit nag-iwan pa rin ng pagdududa sa kanyang isipan ng kakaibang babala. Kinabukasan, nakatanggap si Father An ng emergency call mula sa orphanage. May isang estudyante na biglang nasapian ng masamang espiritu. Dahil alam niyang maaaring kailangan niya ng tulong, agad niyang tinawagan si Yongho. Ngunit dahil sa pagdududa na itinanim ni Jishin sa isip niya, hindi sinagot ni Yongho ang tawag. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yongho ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, inalok siya ng kanyang manager ng malaking laban sa Estados Unidos na maaaring magbigay sa kanya ng milyon-milyong kita. Sa una, tila napakaganda ng alok, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip ay may masamang pakiramdam si Yongho na may mangyayaring hindi maganda. Sa halip na tanggapin ng alok, nagpa siya siyang tawagan muli si Father An. Sa kanyang gulat, isang madre mula sa orphanage ang sumagot at ipinaliwanag ang nakakatakot na sitwasyon. Sa sandaling marinig ito ni Yongho, agad siyang sumugod upang tumulong. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagmadaling pumunta sa orphanage dahil kailangan siya roon. Sa loob, pagod na si Father An. Si Hosok, na tuluyang sinapian, ay marahas na umaatake sa pari at paulit-ulit siyang sinusuntok sa mukha. Sinubukang iligtas ng isang matapang na madre ang pari gamit ang krus, ngunit hindi siya sapat na malakas. Biglang sinugod siya ng batang sinapian at sinakal. Ilang segundo na lang at tuluyan ng magiging trahedya ang lahat, ngunit biglang dumating si Yongho sa tamang oras. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang batang sinapian palayo sa madre at iniligtas ito. Ngunit muli, kinailangan niyang gamitin ang kakaibang kapangyarihan sa kanyang kamay. Hinubad niya ang kanyang guwantes at idinikit ang stigmates sa mukha ni Hosok. Agad na sumiklab ang maliwanag na puting apoy sa balat ng bata. Pagkatapos ay kinuha ni Yongho ang banal na tubig ni Father An at ibinuhos ito sa kanya. Lalong lumakas ang sagradong apoy at unti-unting sinunog ang masasamang espiritong nasa loob ng bata. Sa wakas, nagtagumpay ang exorcism. Napalaya si Hosok mula sa pagkakasapi at ligtas sina Father An at ang madre. Matapos kumalma ang lahat, maingat nilang tinanong ang bata kung ano ang nangyari, ngunit ang tanging naalala ni Hosok ay isang lalaking nakadamit pari na papalapit sa kanya. Nang marinig ito ni Father An, agad siyang nagduda. Naniniwala siyang ang misteryosong peking pari na ito ang maaaring matagal na niyang hinahanap na Bishop of Darkness. Sa ngayon, pinahinga muna nila ang bata. Ngunit habang palabas sina Yongho at Father An ng silid, may nakakaantig na nangyari. Biglang lumapit ang mga bata sa orphanage at mahigpit na niyakap si Yongho bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa kanilang kaibigan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Yongho ng kakaibang damdamin. Masaya siya, ang pagtulong sa ibang tao ay nagpapalapit sa kanya sa pagtupad ng huling hiling ng kanyang ama. Habang pauwi, humingi ng paumanhin si Yongho kay Father An dahil hindi niya nasagot ang tawag nito noon. Ngunit ngumiti lamang ang pari. Sinabi niyang masaya siya dahil unti-unting nagiging isang taong pinili si Yongho upang tumulong sa iba, na parabang sugo ng Diyos. Siyempre, hirap pa ring paniwalaan ito ni Yongho. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung naniniwala ba siya sa Diyos. Ngunit para kay Father An, sigurado siyang may dahilan kung bakit ipinadala sa kanila ang batang manlalaban. Samantala, kahit natalo muli, hindi pa rin titigil si Jishin. Bumalik siya sa kanyang madilim na altar at nagsimula na namang magsagawa ng nakakatakot na ritual para sa Sacred Serpent. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isa sa mga bantay na aso sa orphanage. Bigla itong sinapian at lihim na pinalaya mula sa pagkakakadena. Pagsapit ng gabi, mihimbing na natutulog si Hosok sa kanyang silid sa orphanage. Bigla siyang nakarinig ng mahinang pagtawag sa kanyang pangalan. Naguluhan ang bata at bumangon upang tingnan kung sino ito. Ngunit sa sandaling lumabas siya, bigla siyang inatake ng sinapian na aso ng walang babala. Wala nang pagkakataon ng bata upang makatakas. Matapos patayin si Hosok, malamig na inialay ni Jishin ang kaluluwa ng bata sa Sacred Serpent. Bilang gantimpala, binigyan siya ng madilim na nilalang ng isang makamandag na pangil, isang nakamamatay na sandata na puno ng lason. Hindi nagtagal, nakatanggap si Father An ng nakapanlulumong tawag mula sa orphanage.
Sinabi ng isang nurse na may malagim na trahedyang nangyari. Agad na nagtungo sina Father An at Yong-ho sa morgue. Doon nila natagpuan ang walang buhay na katawan ni Ho-sok na may malalalim na kagat sa kanyang leeg. Lubos silang nagulat sa nakita. Dahil sa matinding lungkot, tahimik na nagdasal si Father An para sa bata. Ngunit habang naroon sila, napansin ni Yong-ho ang isang misteryosong lalaki na nakatingin mula sa kabilang bahagi ng silid. May kakaibang pakiramdam siyang may mali. Bigla niyang inakala na ito na ang Bishop of Darkness. Nang walang pag-aalinlangan, hinabol niya ang misteryosong lalaki at iniwan si Father An sa morgue. Ngunit sa sandaling umalis si Yong-ho, may nakakatakot na nangyari. Biglang gumalaw ang body bag na kinalalagyan ni Ho-sok. Dahil sa gulat at emosyon, dahan-daang binuksan ito ni Father An. At sa kanyang pagkabigla, umupo si Ho-sok at humingi ng tulong. Napuno ng guilt ang pari dahil sa akal ang hindi niya nailigtas ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit sa kasamaang palad, isa lamang itong ilusyon na ginawa ni Jae-shin. Biglang lumitaw si Jae-shin at inatake si Father An gamit ang makamandag na pangil mula sa Sacred Serpent. Sa malapit, narinig ni Yong-ho ang sigaw ng pari at agad na bumalik. Pagpasok niya sa silid, sa wakas ay nakaharap niya si Jae-shin, ang tunay na Bishop of Darkness. Hinawakan ni Jae-shin si Father An bilang bihag at nag-alok ng kasunduan. Sinabi niyang palalayain niya ang pari kung isusuko ni Yong-ho ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Yong-ho. Ngunit tumanggi si Father An at ayaw niyang isakripisyo ng bata ang sarili niya. Sa halip, pinili niyang protektahan ito. Sa isang nakakagulat na sandali, sinaksak ni Father An ang sarili gamit ang makamandag na pangil. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimulang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Sa takot, agad siyang binuhat ni Yong-ho upang subukang iligtas. Agad nilang dinala si Father An sa bahay ni Father Choi. Nang makita ni Father Choi ang kalagayan nito, mabilis niya itong pinahiga sa kama at nagsimulang magdasal, desperadong sinusubukang pigilan ang sumpa. Habang pinagmamasdan ng lahat ng ito, labis na nasaktan si Yong-ho. Muli na namang may taong mahalaga sa kanya na nasa bingit ng kamatayan, katulad ng nangyari sa kanyang mga magulang. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nagtungo si Yong-ho sa kapilya at nag-alay ng isa pang panalangin. Nakatayo sa harap ng imahe ni Jesus sa krus, taimtim siyang nakiusap sa Diyos na iligtas si Father An. Sa pagkakataong ito, buong puso niya itong hiniling. Ngunit walang nangyari, walang sagot, walang himala, muli niyang naramdaman na para siyang iniwan. Dahil sa matinding pagkadismaya at sakit, nagpasya si Yong-ho na kung hindi tutulong ang Diyos, siya mismo ang magliligtas kay Father An. Bago siya umalis, binigyan siya ni Father Choi ng isang mahalagang bagay, isang espesyal na kaset na binasbasa ng Vatican. Ipinaliwanag niyang magsisilbi itong parang baluti laban sa masasamang puwersa. Tahimik itong isinuot ni Yong-ho sa ilalim ng kanyang damit. Pagkatapos ay agad siyang sumakay sa kanyang motorsiklo at mabilis na umalis. Ang kanyang destinasyon ay ang bahay ni Sujin. Pagdating niya roon, tinanong niya ito ng isang mahalagang bagay. Saan ko mahahanap si Jae-shin? Gamit ang kanyang nalalaman, ipinakita ni Sujin ang isang card ng Babylon Nightclub. Sa wakas, alam na ni Yong-ho kung saan nagtatago ang Bishop of Darkness. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang nagtungo sa nightclub. Ngunit pagdating pa lamang niya sa entrada ay agad nang nagsimula ang problema. Hinarangan siya ng mga tauhan ni Jae-shin. At hindi sila ordinaryong mga gwardya. Bawat isa sa kanila ay sinapian ng masasamang espiritu. Sabay-sabay silang umatake kay Yong-ho. Dito ipinakita ng manlalaban kung bakit siya isang kampyon. Isang matinding labanan ang sumiklab. Hinarang niya ang mga suntok, iniwasan ang mga atake, at gumanti ng malalakas na sipa at mabilis na kombinasyon ng mga suntok habang sabay-sabay na nakikipaglaban sa maraming kalaban. Ngunit kahit gaano siya kahusay, unti-unti siyang natabunan ng dami ng mga kalaban. Napagtanto niyang kailangan niya ng ibang paraan. Sandali siyang umatras at gumawa ng matalinong hakbang. Hinubad niya ang panlabas na damit na tumatakip sa Vatican Blessed na baluti na suot niya. Pagkatapos ay binuhusan niya ng banal na tubig ang sugat na stigmate sa kanyang kamay. Ngayon ay nagsimula na ang tunay na laban. Sa pagkakataong ito, tuwing sumusuntok siya gamit ang kanyang banal na kamay, sumisiklab ang maliwanag na sagradong apoy sa mukha ng kanyang mga kalaban. Isa-isang nasunog at naglaho ang masasamang espiritong kumokontrol sa kanila. Hindi nagtagal, isa na lamang ang natitirang sinapian. Naging mas matindi ang huling laban habang nagpapalitan sila ng mabibigat na suntok at malalakas na sipa. Ngunit sa huli, pinatunayan ni Yong-ho na siya ang mas malakas. Natalo niya ang huling kalaban at tuluyang sinunog ang espiritong kumokontrol dito. Ngayon, isa na lamang ang natitira, si Jae-shin. Sa kailaliman ng kanyang lihim na silid sa ilalim ng lupa, desperadong nanalangin si Jae-shin sa Sacred Serpent upang humingi ng higit pang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malaking sakripisyo ang hinihingi ng masamang nilalang. Inutusan ng Sacred Serpent si Jae-shin na saksakin ang sarili nitong puso gamit ang makamandag na pangil. At nang walang anumang pag-aatubili, sumunod si Jae-shin. Sa sandaling ginawa niya iyon, bumagsak siya at nahulog sa madilim na balon sa harap ng altar. Sa loob ng ilang nakakatakot na segundo, nabalot ng katahimikan ng buong lugar.
Pagkatapos ay biglang may nangyari. Muling umangat si Jishin mula sa balon. Ngunit hindi na siya tao. Nagbago siya at naging isang nakakatakot na halimaw na kalahating tao at kalahating ahas. Baluktot at nakakatindig balahibo ang kanyang katawan, puno ng madilim na kapangyarihan. Mas malakas kaysa dati, hinamon niya si Yongho sa kanilang huling laban. Agad na umatake si Yongho gamit ang banal na kapangyarihan ng stigmate sa kanyang kamay at sinubukang sunugin ang halimaw gamit ang sagradong apoy. Ngunit sa kanyang pagkabigla, walang nangyari. Sa unang pagkakataon, hindi gumana ang kanyang kapangyarihan. Madaling naharang ni Jishin ang kanyang pag-atake at marahas siyang inihagi sa pader. Hindi makapaniwala si Yongho, hindi pa siya kailanman nakaharap ng kalabang ganito kalakas. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Dahan-dahan siyang tumayo at naghanda para lumaban muli. Ngunit biglang nagsagawa ng sorpresang pag-atake si Jishin. Malalim nitong kinagat ang kanyang balikat at malakas siyang inihagi sa sahig. Napakalakas ng tama kaya nawala ng malay si Yongho. Pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Bigla siyang nagising sa isang tahimik at maliwanag na lugar. Mula sa isang kumikislap na portal, may lumitaw na tao. Ang kanyang ama, si Sergeant Park. Agad na napuno ng emosyon si Yongho. Matapos ang napakaraming taon, muli niyang nakita ang kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo rito at mahigpit na niyakap ito. Sa sandaling iyon, ninais niyang manatili na lamang doon habang buhay kasama ang kanyang ama. Ngunit marahang sinabi ni Sergeant Park ang isang mahalagang bagay. Hindi pa raw oras ni Yongho. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Mayroon pang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Pagkatapos ay hinawakan ni Sergeant Park ang kamay ng kanyang anak at binigyan ito ng lakas sa huling pagkakataon. Biglang may mas makapangyarihang enerhiya na nagising sa palad ni Yongho. Makalipas ang ilang sandali, muling dumilat si Yongho at bumalik sa tunay na mundo. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag na kumikislap ang stigmate sa kanyang kamay kaysa dati. Isang napakalaking puting apoy ang sumabog mula sa kanyang palad. Mas malakas na ngayon, tumayo si Yongho at muling hinarap si Jishin para sa kanilang huling laban. At sa pagkakataong ito, patas na ang kanilang lakas. Nagbanggaan ang dalawang magkalaban sa isang matinding labanan. Mabangis na umatake si Jishin gamit ang matutulis nitong kuko habang sinusubukang pagpira-piresuhin si Yongho. Ngunit gumanti si Yongho gamit ang nagliliyab na mga suntok na puno ng banal na enerhiya. Lalong naging marahas ang laban. Suntok matapos suntok. Atake matapos atake. Walang gustong matalo. Sa huli, nagsimulang manghina si Jishin. Nang makita ang pagkakataon, tinipon ni Yongho ang lahat ng kanyang natitirang kapangyarihan sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang huling suntok. Malakas niyang pinabagsak si Jishin sa lupa. Sa wakas, natapos na ang laban. Ngunit mayroon pa siyang isang bagay na kailangang gawin. Mabilis niyang ginamit ang kanyang banal na apoy upang sirain ang makamandag na mga pangil. Sa sandaling matuno ang mga ito, tuluyan ng napalaya si Father An mula sa nakamamatay na sumpa at naligtas ang kanyang buhay. Ngunit nang akala nilang tapos na ang lahat, may mas nakakatakot pang lumitaw. Sa wakas ay ipinakita ng Sacred Serpent ang tunay nitong anyo. Isa itong napakalaking nilalang na natatakpan ng hindi mabilang na mga braso ng tao at mas nakakatakot kaysa anumang nilalang na nakaharap ni Yongho. Ngunit kakaiba, hindi siya nito inatake. Sa halip, hinublat nito ang katawan ni Jishin at kinaladkad pabalik sa balon bilang parusa sa kanyang pagkabigo. Sa wakas, natapos na ang bangungot. Matapos ang mahirap na laban, bumalik si Yongho sa bahay ni Father Choi. At sa kanyang pagkagulat, ganap nang gumaling si Father An. Makalipas ang ilang araw, tahimik na nakaupo si Father Choi malapit sa isang lawa nang makatanggap siya ng liham mula kay Father An. Sa liham, isiniwalat ni Father An na nasa Vatican na sila ni Yongho. At higit pang nakakagulat, pumayag si Yongho na magsanay bilang isang exorcist. Ang lalaking minsang tumigil sa paniniwala sa Diyos ay naghahanda na ngayong labanan ng masasamang espiritu at tulungan ang mga taong nangangailangan. Iniwan din ni Father An ang kanyang kwintas na may krus para kay Father Choi. Sinabi niya na balang araw ay babalik muli ang masasamang espiritu at dapat handa ang lahat sa anumang maaaring mangyari. At dito nagtatapos ang kwento. At kung nagustuhan mo ang recap natin ngayon, huwag kalimutan mag-comment sa baba at mag-subscribe na rin ka Rewind para ganahan tayo gumawa ng kagaya netong napakagandang recap. Salamat sa panunood.